Hello, hello, Amen. hello mga ka-bangers at ka-DLS! Yes! Alas 2 na naman! Oo nga naman. Ayan, oo. Na kayo mga Ayan, marami po bang nabigla? At talaga Oo. naman, kaming dalawa, magkapatid po kami. Hallelujah. By blood, by blood. Yes, by blood. Pero now by, ano rin, by makalangit, Spirit. by spirit. Wow, Oo praise nga, God. di ba? Talaga naman, Oo. pinagpala ako ngayon dahil ang kasama ko ay ang aking kapatid. Yan, ako din ay ang ate ko. Hallelujah. Kaya nang mga kapatid, alam mo ba, panalangin ko talaga yung aking mga mahal sa buhay. Katanong ko dati, Mami, pinapanalangin mo ba yung mga kapatid ko? Alaga naman. Ayun, Oh, kaya... answer prayer ako mga kapatid. Yan! Ako po ay bunga ng panalangin. Yun! Talaga Praise naman. God! Kaya dyan sa mga nananalangin, wag magsawa. Oo Talagang nga. ang Diyos ang tutugon sa Oo. ating mga panalangin. Ang komento ko nga dito sa kaabangers natin ay confession is our possession. Ayun. Oh, di ba? Kailangan pala talaga, Pastor, sinasabi. Oo, kasi sabi ba naman ng Romans 10 ate na ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Oh, di ba confession yung tumatawag? Amen. Oh, ano ang bunga? Maliligtas. Ayun, Oo. salamat. Dahil nakilala ko si Kristo, ako Yun nga, ligtas. Romans Ayun. 10:13 yan eh. Amen. Sabi ng verse 11 natin na, ang sino mang manalig sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Oh, di ba? Kaya nga, Pero salamat, Pastor, dahil ginamit ng Panginoon ikaw sa buhay ko. Yun nga, may gagamitin talaga, mga kaabangers. Wag natin sabihin, ay, hindi ako yun. No, hindi. Ikaw talaga yung eksaktong tao na kanyang maging bibig. Wow. Yes. Para, bitawan ang mga salita na nagdadala ng buhay. Amen! Di ba? Kaya ngayon, Pastor, ako'y buhay na buhay. Oo. Di ba, sabi nga, Romans 10:11, anyone who trusts, di ba, in Him will never be disgraced. Amen. Yan yun, ang sino mang magtiwala sa Kanya, di mapapahiya. Talaga ang susi, no? Oo, magtiwala. Kaya nga, trusting God's plan. Amen! Oh, di ba mga kabangers, ang kapanyan, trusting God's plan. Ayan. Excited na po ba sila? Kaya please tag and share po. Yes, shout out muna tayo, at ate. napaka-saya po ng ating topic ngayon. Di ba? Ang sabi trusting God. Amen. Yes. With His plan. Wow. Talagang bawat isa sa atin talaga po, Pastor, may plano ang Diyos sa atin. Yes, meron. Kaya nga, wag po tayong mawala ng pag-asa. Amen. Wag po tayong mawala ng pag-asa kasi ang kailangan talaga natin ngayon ay talagang dumating sa punto araw-araw maranasan si Lord. Amen. Maranasan talaga si Lord. At mararanasan lang natin yan. Sabi ng 2 Chronicles 7:14, di ba? Sa sandaling ang bayan ito'y manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang mga kasalanan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at sila'y bibigyan ko ng isang buhay na may katiwasayan. Wow! Matiwasay na buhay galing lang sa Diyos. Amen. Ang sarap ng pangako ng Diyos, di ba? Sabi nga niya, bibigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Oo, di ba? May katiwasayan. Kaya nga sa sandaling ang bayan na ito'y magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasalanan. May participation talaga tayo. Kailangan may tatalikuran, Pastor. Oo, meron talaga. May sasabihin ka kay Lord, Lord, inaayawan ko na ang gawang ito kasi papayagan ko na ang gawa mo. Ayun. Ganun yan. Pero paano naman, Pastor, yung sinasabing di ba? Yung ginagawa mo, yung ayaw mo, pero ginagawa mo siya. Oo, kaya nga ito nga yung kailangan, sabi ni Paul dyan kawawa kalagayan ko, sino bang magliligtas sa akin? Ayun. Kasi yung mga bagay na ayaw ko, siya kong ginagawa. At yung gusto ko, di ko magagawa. Yan ang sabi ng Romans 7 verse 14 to 24 at 25. Kaya kailangan natin talaga ang Diyos. Amen. Kaya sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko, sabi ng verse 24 ng Romans chapter 7. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito
na unti-unti na nagdudulot sa akin ng kamatayan at kabiguan. Alam mo, sabi niya, salamat sa Diyos. Sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ako'y naligtas. Amen. Wow, Praise diba? God. Kaya shout out po muna tayo, Pastor. Oh, yeah, sige. Hello. Magandang hapon, Lynn Kabisada. Ayun. Ayan, si Lichi Bakiran. Hello po. Hello, Sister Sally Arizobal. At, ayan, sino pa andyan? Oh, Si sila. Maria Razo. At syempre si Estelita Liabore. Oo, Ayan. kay Sister Letty Ramos, kumusta na po? At patuloy tayong pasaganan. At syempre si Bishop Art Hornales. Ayun, hello, Bishop Hart. Si Erickson Artec ng Laguna. Laguna to eh. At syempre, si Sister Estelita Labore. Ayun, pagpalain tayo lahat. At si Ate May Kiachon. Hello, Doktora. Ayan, Doktora, kumusta na? Stay tuned po kayo lahat at napakaganda po ng ating pag-uusapan. Hello, Josephine Gatok. Hi. Oo, kumusta na dyan? At syempre, yung mga kaibigan natin sa iba't ibang bansa na nagsusubaybay sa replay. Yes. Ayan, kaya ating kapatid, na nasa Abu Dhabi, si Bayona. Ayun. Ina, si Rose Campoy. Hello, yes. Kayo dyan. Yun, talaga naman. Kaya yan ang buhay, mga kaabangers. At marami pa tayong kaibigan dyan, no? At syempre, sa ating pong tema ngayon, trusting the plan of God. Ayun. So, ano po bang ating masasabi dyan, ate, sa iyong paningin, ano kaya ang salitang trusting the plan of God? Ayun, yung trusting, Pastor, yung buong puso talaga, ibinigay mo sa Panginoon, yung pagtitiwala. Hindi na sa sarili mong lakas, no? Kundi nagtitiwala ka sa Diyos na siya ang nagbigay lakas sa iyo upang mapagtagumpayan mo ang lahat, no, ng mga challenges mo sa buhay. Amen. O, diba? Sabi nga ng mensahe ni Lord, diba? Kaya nga sabi doon sa Numbers chapter 14 verse 24. Alam niyo po kung inyong mababantayan yung meron ka nito, no? Sabi ng Bible ng Diyos, my servant Caleb. Caleb. Sabi niya, because he has a different spirit in him and has wholly followed him. Holy means buong-buong sumunod sa akin. Ito, matindi to. I will bring him into the land. I promise. Wow. I will bring him. I think, imagine niyo to, si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan. Kaya ito, makakapasok siya sa lupaing iyong pati ang kanyang angkan. Amen. Damay pati angkan. Kaya pala ako nasambot mo, Pastor. Damay pati angkan. Amen. Yan yung trusting God's plan. Amen. Hindi lang ikaw mag-isa Ngayon, ang pamilya, magtatamasa. no? Hindi lang ikaw mag-isa ang magtatamasa. Kaya nga, mga kaabangers, kung inyong mababantayan yung trusting God's plan, kaya sabi ng Proverbs 19:21, di ba? Maraming plano ang tao. Proverbs 19:24 yata yon. O, di ba? Maraming plano ang tao, ngunit ang plano ng Diyos at purpose ni Lord ang matutupad. Kaya yung the word na purpose is the word of God. The word purpose means the original intention of God for us to act. Yan po yung purpose. Kaya kapag yan ay meron ka niyan, magtiwala ka sa ganyan. Pag nagtiwala ka, yung marami mong iniisip, marami mong binabalak, ay talaga naman, ay isang bagay yon. Pero kalooban pa rin ng Diyos ang siyang mananaig. Susunod. Yeah. Kalooban ng Diyos. Kaya mayroong salitang transition, ate. Transition yan eh. Ito, mula sa wala. O, di ba? Ikaw, bata. Ano bang meron sa bata, di ba? Wala. O, ano bang kakayahan meron sa bata? Wala pa. O, Mahina. ano bang alam meron sa bata? O, wala pa. So, yan yung transition. Kailangan makita natin ang transition mula bata patungo sa pagka-matured. O, ang transition ay
interval yan between two season. Mhm. Interval yan between two season na nangyayari sa iyong harapan. Mhm. Dalawang season yan. Season ng kabataan at season ng paglago. Mhm. Pag matured. Kaya yung season na yon, isang period of time yan between two season na kung saan yung ugaling bata, sabi ng 1 Corinthians 13:11 na, nung ako'y matanda na, nung ako'y bata, ako'y nag-isip bata, nagkatwirang bata, bata nga eh. Mm. Oo, anong aasahan mo sa bata? Isip. Umiinom pa ng gatas. Oo, anong Ayan. asahan mo sa batang? Yun nga yung sukat meron. Mhm. Ako'y bata, nag-isip ng bata, nangatwirang bata, ugaling bata, isip bata. Pero sabi ng 1 Corinthians 13:11 na, ngunit nung ako'y tumanda na, Mhm. ngunit nung ako ay nasa hustong gulang na, Maturity. or sapat na gulang na, ano sabi? Iniwanan ko ang mga asal ng bata. Kailangan may iiwanan, Pastor. Yan yung interval, yan yung transition. Mhm. Kaya maging ready ka sa transition kasi may dalawa kasing transition. Ito yung natural transition at ito yung spiritual transition. Mhm. Yun yung season of life. Amen. Yan yung season in the natural. Anong season in the natural? O di ba ate, kamakailan lang. O bata ka. O katawan mo rin, magpapatotoong tumanda ka na rin. Oo nga. Season kasi. Ayun. Nagkaka-wrinkles din. Aminin natin, di ba? Kumukulubot din eh. Ayun. Namumuti ang buhok. Oh my, nako. Ayan. Oo, parang kailan nga lang eh. Di ba tayong dalawa eh. Nagkakagulatan tayo ng edad. Edad na. Sabi mo sa akin. Naku ate, sabi ko sa iyo, yung season ng ating mga kapitbahay doon, marami nang patay sa linya natin. Marami na akong natoda sa aming mga kaedad. Yun. Nauna na sa atin. O, kita mo, tumugon yung ating kapatid. Oo nga. Uy, bata pa, isip natin. Ito naman. Ayan ang ayaw umamin. Si Richard. Kasi sabi niya, kusgan ko na siya. Kusgan. To si Richard. Ako ay matanda na, pero mukhang bata. Yeah. Ay, anak, Richard, nanyalga. Ale, kumusta ka na dyan at ang iyong mga anak? Grabe, ha? Kayo, enjoy kayo dyan, ha? Hallelujah. Masarap din naman may pusong bata, Pastor. Masarap. Pero wag magbata-bata. Sabi nga, wag lang magbata-bata ang isip. Kasi ang Bible nagsabi, iniwanan ko ng asal bata. Yun. Nung ako ay magka-matured. Wag na lang matanda. Offense kasi. Oo nga. Offensive eh. Baka mamaya maraming ma-deprive ate. Ay, nako. Pero may aminin. Ay, aminin talaga natin. Diba? Kailangan makita natin yung diba? Yung period of time between two seasons. Yun, may two seasons. May dalawang season yan eh. At yung sa isang natural season, yun yung season of weather. Kaya may salitang weather lang yan. Tag-init at tag-araw. Yan, may dalawang season, di ba? Oh. Tag-init, tag-araw, tag-ulan, tag-araw, di ba? Merong ganyan eh, tag-lamig, tag-init, di ba? Yeah. May season talaga yan. Yan yung interval between two season or stages of our existence. Yes. Yan po yung transition. Dapat yun ang wag ma-miss, Pastor. Oo, kasi you need to trust. Yes. You need to trust God. Amen. Oo, you need to trust God. Gusto mong makalabas sa iyong kinalalagyan, ay meron ka talagang paniniwalaan ng higit sa lakas mo. Amen. Di ba? Pinapapatak ang ulan sa mabutit masama. Mhm. Pinasisikat ang araw sa mabutit masama. Mhm. Ihip ang hangin sa mabutit masama. Yun. Lahat patas. Mhm. Oras, Equal. 24 hours sa mabutit masama. Amen. Ang tanong, bakit di pare-pareho ang blessing? Oo nga, Pastor, Di ba? Oo, lahat Pare patas. Oo, pwede namang masipag din. Marami naman ding mahirap. Mahirap pa din. Pwede ring may pinag-aralan, ang dami ring mahirap. Oo. So, anong meron? Ano ang dahilan bakit maraming mahirap? Kasi ang kahirapan, sumpa po yan. Oh. Sumpa po yan. Meron din namang may perang nahihirapan. Mhm.
O, di ba? Nahihirapan paanong gastusin siguro. O, di ba? Nahihirapan paanong pamahalaan siguro. Nahihirapan. Mahirap din pala yun. O, yung ingatan, Mahirap din yung yun. sobra kang pag-iingat na ayaw mong mawala sa'yo. Ninenervyos ka na, no? Kasi Oo. baka ma-hold up ka. Yung sobra mong pag-iingat na ayaw mong mawala sa'yo. Yun. Sa grabe mong pag-iingat, yan, matuluyan ka sana. Sabi wala kang pera. Eh, di ba, confession is possession. Oo nga. Kapag ano ang kinukumpisal mo, yung kamaging. Eh, kung sinasabi mong, marami akong pera, pero Darating. parating pa nga lang. Oo. Pero siya'y tiyak na darating. Ayun. Ay, Yan ang tiwala. Diba? Naniniwala ka ng mangyayari. oh, ng mga tiyak talaga bagay, na darating. Yan yung may Oo. katiyakan ka doon. Ayun. Eh, ang hirap naman, yung mayroon ka ng pera, sasabi mo pa rin wala kang pera. Mahirap nun. Ang hirap yun. Alam mo, di ba? Yung sasabihin mo kahit ang laki ng bahay, sasabihin mo ang liit ng bahay. Yun. Ano? Ang tawag po doon, denial. Ano yung dinaya, di ba? Denial. Napakasobra ka ng dinaya. Hindi naman din yung pagmamalaki. I mean, ilugar lang. Ayun. Ilugar lang sa dapat kalugaran. Yun. Kasi pag hindi ka naglugar sa dapat kalugaran, eh siyempre, automatic wala ka sa lugar. Baka pati kumidlat eh. Ayan. O yun, si Kina. Ayun, amen. Ayun, Yabo. si Kina. Parating na ang grasya natin. O, Hello. puno ng grasya yan, yung kapatid natin na yan. Oh, hello, Pastor Lino Mutilla. Pag mayaman, mahirap. Makapasok sa... Pag mayaman, mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Oo. Naku, totoo rin yun, no? Kasi hindi, para sa akin depende. Bakit? Meron ding mayamang makakapasok sa kaharian. Kasi ang yaman nila ay ginamit sa pagkakawang gawa. Ayun. Ang puso nila ay wala doon sa attachment sa kayamanan. Ayun, ang tama. Ang puso nila doon sa Diyos. Yun. Kaya lalong nagpagamit sa Diyos. Kaya sabi ng 2 Corinthians 8, di ba? Sila'y pinagyaman at lalong gumawa at para sila ay lalong yumaman sa pagkakawang gawa. Amen. Tama din yung pagmayaman mahirap. Totoo din. Nagagamit sa kaharian. Oo, tama din yung mayaman mahirap makapasok kasi yung attachment nila sobrang niyakap ang kayamanan. Yun lang. Oo. Natatakot din yun. Kaya sabi ni Jesus yan mas madaling pag makapasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman. Talagang specific, mayaman. Kaysa isang mayaman na nagkukumahog mahalin ang kayamanan. Ay meron din isang mayaman. Ano yung mayaman? Mayaman, masasabi natin, di man sa kapirahan. Mayaman naman sa kagalakan. Yun. Diyos ko naman, di ba? Oo. Mayaman din sa kawang gawa. Oo. Di ba? Yung talagang ine-exert yung effort na mag-serve sa Panginoon. Oo, pero Diba? tapatin ko kayo mga kaabangers Ayos-ayos naman. Huwag naman natin sabihin, kahit mahirap, basta po ako ay may kapayapaan. Ewan ko lang kung habang panahon gusto mo yan. Oo. Mukhang walang kapayapaan pag walang pera, Pastor. Aminin din natin, Kasi, problemang natural, malulutas sa paraang natural. So, huwag tayong papayag habang buhay kahit walang pera, basta masaya. Hindi po yan ang pangako ni Lord. Hindi po yan. Kasi gusto ni Lord, mayaman ka na, masaya ka pa. Yes. Gusto ni Lord, may pinag-aralan ka na, may Kristo ka pa. Amen. Gusto ni Lord na may pera ka na, may bahay ka na, buo pa buhay. Yes. O, To be diba? blessed, to be a blessing. Yes. Lahat yan, pangako ni Lord yan. Amen. Kaya sabi ng Diyos kay Caleb, sa di ba, sa Numbers 14:24. Sabi niya yan si Caleb, na aking binigyan o may taglay na espiritu. At siya ay sumunod sa akin ng buong tapat. Ang sabi niya, siya ay pagpapalain kasama ang kanyang angkan sa lugar na aking pinangako. Amen. Pati angkan, tangay. Di ba? Yan yung transition, mga kaabangers. Kailangan pumasok ka sa transition ng Panginoon. Pag sinabing transition,
pumasok ka sa season ni Lord. Yun, may season talaga. O season mo ngayon na wala kang pera. Season din pala yun. Wala. Hindi, para lalo kang lumapit sa Panginoon. Di ba yun naman ang sabi Ay, niya? Numbers 14:24. Sumunod si Caleb, di ba? Mm-mm. Sumunod siya sa akin ng buong puso, buong katapatan. O anong kanyang reward? Kaya makakapasok siya sa lupaing ipinangako ko. Amen. Ay, ito pa matindi. Kasama yung angkan niya. Ayun. Oh. Praise God talaga. Tangay, pati angkan. Salamat talaga sa Panginoon na tangay ako. O, Hindi lang nakasabi. ako hindi lang ako Oo. Pati talagang kahit sa malayo, natangay sila. Sa ating kapatid, si Oo. Kina, at At saka saka si sila. Rose. O, di ba? Nasa Abu Dhabi, pero talagang inabot sila ng Oo, di ba? O, ay, Talaga. oy, nabalita ako, nag-preach daw siya. Wow! Congratulations, sister. Oh, congratulations, di ba? Talagang ang Panginoon ay panalong-panalo sa pamilya natin. Oo, nag-preach daw siya. Amen. Alam mo, Si Rose din, tapos na. tapos na. Oo, nakapag-preach. Ang Wow. galing nga daw eh. Wow, salamat sa Diyos talaga. Kita mo. Yes. Alam mo ba, kung di ba naman yan mga anak ni Lord na tinangkilik Pero niya. makikita mo, no, yung Oo. tao talagang inabot ng Panginoon na on fire. Oo, Kasi itong mga to, yung kapatid natin na ito, mahiyain yan eh. oo, biglang Oo. uminit. Di ba sila pa nga, sila pa nga yung nagsabi, wag yung bagitin yung pangalan ko dyan. Pero ngayon, ayan. Glory to God. Yeah, amen. Glory to God. Talaga naman nagme-message pa. Salamat kapatid. Oo, Pagpalain ka ng Panginoon. kasi alam mo ating, ang Diyos din talaga kasi, concerned din siya din sa ating process of time. Amen. Concerned siya dyan eh. Meron din siyang kasi, bawat time na nangyayari, na ginugugol natin, meron talaga siyang purpose dyan. Mhm. Yan ang purpose ni Lord dyan. May purpose siya sa ating buhay na kung saan na magbibigay sa atin ng maturity. Yun. Ang maturity, ano bang meaning ng maturity? Ito yung maliliit mong action natin pag pinagsama-sama yan ng maturity. Mhm. Yung maliit-liit mong ginagawa, araw-araw. Pag yan inipon-ipon mo, tawag niyan pag pinagsama mo na yan, maturity yan. Oh. O kasi nag-iipon ka ng karanasan, yan ang ibig sabihin niyan. Mhm. O alam mo ba, saan ba ang mga taong master of all, jack of all trade? Nagsimula lang yan sa paayos-ayos ng maliliit na bagay sa bahay. Yeah. O sino ang mga magagaling na mga, ang tawag niyan, taga-ayos ng mga tubo? Mhm. O yung plumber. O sino, di naman lahat ng magagaling galing sa eskwelahan. Mhm. Ang lahat ng magagaling nandoon sa experiential. Sabi ni Bayona, success! My first time. Salamat sa Diyos. Survive. Yung preaching niya. Nakasurvive daw siya. Grabe ka. More pa, sister. Oo, kanina pala, kahapon pala, isang araw na-preach pala siya. Yeah. Praise God. Sa life group. Now, balik tayo mga kaabangers. Kasi, ang tema ngayon is trusting, ano yan? The plan of God. Trusting the plan of God. Amen. Okay? Trusting God's God's plan. Wala pa kasi yung ating bisita. Ayun. Okay. Oo. Trusting God's plan. Alam mo ba, sabi ng Proverbs, okay? Chapter 16, verse 1. And then, Proverbs chapter 16, verse 9. O, tingnan natin yan. Okay, bantayan natin to. Sabi ng Bible, ganito. Tao ang nagbabalak. Tao ang nagpaplano. O yan, di ba? Tingnan natin dyan sa Tagalog na yan. Baka may Tagalog kayo dyan. O yan, di ba? Tao ang nagbabalak. Tao ang nagpaplano. Ngunit Diyos ang nagpapatagumpay at nagpapatupad. Amen. Ayan o, sabi na dito o. Magandang balita yan ha. Okay. Sabi niya, ang mga balak ng isipan ay sa tao. Mhm. Nagmumula. O, balak ng mga isipan sa tao nagmumula. Mhm. O, ano? Anong pasubali? Ngunit. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Oh.
Wala naman. Si Lord talaga. Di ba? Trusting God's plan yan. Amen. Totoo po yun. Ngunit, ano sabi? Mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Siya talaga ang tumutugon, Pastor. Verse 9. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Hallelujah. Ikaw kaabangers, ikaw ba'y maraming balak? Maraming plano? Maraming plano. Ano bang pinaplano mo? Plano mo, di ba? Balak mong pumunta ng Canada. Kami sa Canada lang. Sa Canada daw. Kaya nga, my thoughts is higher than your thoughts. Yan. Sabi ng Panginoon. Higher than your thoughts. Kaya, mayroon talagang transition na kailangan mo i-consider. Kasi ang Diyos is so concerned with your process. Yes. So talaga palang yung mga, minsan, yung mga dinadaanan natin na challenges, process yun, Pastor. Yes! Kaya nga, confusion has no room in life kapag alam mo ang iyong posisyon. Alam mo ang iyong posisyon sa dalawang season. Di ba? Yung season ng pag-aaral. Kung season ng pag-aaral mo, gugulan mo ng pag-aaral. Huwag mong haluan. Dahil pag na-miss mo yun, ay marami talagang repeater. Repeater yan. Sige nga, yung season na ikaw estudyante, hindi mo pinagbuti. Yung season nung ikaw ay dalaga, hindi mo pinagbuting dalaga at nag-ayos ka bilang dalaga. Nag-ayos ka bilang binata. Season yun. Sabi nga, time is precious, Pastor. Time is precious. Amen. Paano mo ba? Hindi na babalik dun. Sabi ng Psalms 84, teach me to number my days. That I may gain the heart of wisdom. Psalms 84 yon. Diba? Teach me to number my days. That I may gain the heart of wisdom. Lord, turuan mo ko si King David yan ha. Lord, turuan mo ako maging matalino sa bawat galaw ko, bawat araw. Para ako'y mag-ani ng karunungan, diskartihin ang sarili. Amen. Hallelujah. Talagang dapat ipanalangin ang wisdom, Pastor. Yan, alam mo ba, ang wisdom ate, ay resulta yan ng pagsunod mo sa maliit. Pag pinagsama yan, ang tawag yan wisdom. Praise God. Gaya ng mga matatanda. Bakit sila marunong? Kasi puno ng karanasan. Ang karanasan nila ang mas nagsasalita. Kahit hindi buka ang bibig nila. Di ba? Kaya pala sabi ng mga matatanda, nauna akong ipinanganak sa iyo. Di ba? Papunta ka pa lang. Pauwi na ako. Di ba? Mga ganun eh. Psalms 90 pala yun, hindi Psalms 84. Psalms 90 verse 12. Now, tingnan nyo, sorry po sa word. Now, kaya nga, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Amen. Imagine mo yan. Now, ito yung kailangan natin ngayon. Yung transition na yan. Paano po tayo para hindi po tayo ay madidiskaril? Para hindi po tayo madidismaya. Kasi God is more concerned about the process. Kasi sa process na yan, it brings about His purpose. Amen. In our life. Yun yung maturity. Yun yung repositioning ng Diyos sa iyo yan. Amen. Di ba? Mga kaabangers, pag yan naintindihan natin, naunawaan natin, na-i-apply natin, nalakaran natin, I tell you, walang isa man sa atin ang lagi na lamang confused. Walang isa man sa atin. Kaya, alam mo, mga kaibigan, mga kaabangers, mga kapatid, it brings about His purpose in our life. Yun yung maturity. Yun yung repositioning. Ipag nire-reposition ka ng Lord,
Huwag kang makikipaggitgitan. Anong gagawin mo? Alamin mo lang. Ayun. Kailangan alamin. Oo, alamin mo lang. Amos 3:7. Hindi gagawa si Lord ng anumang bagay sa buhay mo na hindi niya ipapaalam sa iyo. O, ipapaalam talaga muna yan sa iyo. Ano sabi ng Philippians 3:15? Hindi mo man maunawaan sa ngayon. Sabi ng Bible, ipapaunawa din yan ng Diyos sa iyo balang araw. Ayun. Oo. Kailangan talaga may alam ka sa Bible, Pastor, para alam mo, di ba, pag nasa kagipitan ka, alam mo kung kanino ka babalik eh. Oo. Babalikan mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Oo. Pabalik ka sa lugar. Ayan o, tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos ng anumang kilos, no? Hindi siya kumikilos ng hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niya. Amen. Oh. O ano sabi ng Philippians 3:15? Kaya ganyan dapat ang maging, ganyan dapat ang maging, ganyan dapat ang maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ayun yung word, ipapaunawa sa iyo yan ng Diyos. Oh, hallelujah. Oo. Paano nga nila maunawaan, Pastor, kung ang naunawaan nila puro yung kasakitan ng buhay, kahirapan ng buhay? Lahat yung papahintulot ni Lord. Proseso, no? Proseso yun eh. Proseso yun. Wala namang bata na hindi nakatuklas ng tama kung walang examination eh. Ayun. Saan ka makakita ng estudyante walang exam? Para subukin kayo. Kaya sabi ng Deuteronomy chapter 8, ginutom ko kayo, sinubukan ko kayo, ginutom ko kayo at pinakain upang malaman ko kung anong laman ng inyong puso. Talaga. Parang dinanas natin yan, Para malaman ko. Para malaman ni Lord, si Lord interesadong malaman yung laman ng puso mo. Alam ko namang alam ni Lord yun, pero ibig sabihin yan, dumating sa iyong kaalaman, kaunawaan, dumating sa iyong puso na alam ni Lord ang sitwasyon mo. Yes. Praise God. Talaga totoo yun. Kaya trusting God's plan yan eh. Amen. Trusting God's plan. Mga kaabangers, kung gusto mong makita ang plano ni Lord, ay in the beginning, number 1, in the beginning God. Una talaga si Lord. Una yan. And then pangalawa, in the beginning was the Word. Yeah. So, Amen. John 1:1. God, John 1:1. Yung una, Genesis 1:1. In the beginning, God. Pangalawa, in the beginning was the Word. So, yung Diyos at ang Word ay di pwedeng maghiwalay. Yes. Kaya yun yung salita na yan na atin pong dapat malakaran, ang atin pong dapat balikan. Balik po tayo. Ano yung instruction ni Lord? Balik talaga. Balik po tayo. Ano pong puso ni Lord? Balik tayo. Anong salita niya sa atin? Balik tayo, mga kaabangers. Balik, atras lang ng konti. Di man aatras, basta alalahanin mo si Lord. Kasi siya talaga magbibigay ng wisdom, no? Oo. Pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga confusion has no room in life. Confusion has no room in life. Kasi the moment we are grounded and rooted in Christ Jesus, yung word niya, rooted and grounded, sabi niyang Corinthians, di ba? Sabi ng Hebrew 4:12, kapag ikaw ay rooted, grounded with His word, I tell you, hindi papayag si Lord na na hindi mo malaman ito. Kasi hindi talaga siya gagalaw nang hindi niya ipapaalam sa iyo. Amen. Tingnan natin. 'Di ba sa Hebrew chapter 4 verse 12. Tingnan natin 'yan, mga kaabangers. Para alam natin. Ayan For the word of God, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso.
Oh, hallelujah. Very sharp. Sharper So, anong than tingin mo? double-edged sword. So, yung God's plan, ipinapaalam niya. Amen. Yung plano mo, pag nakipag-isa ka sa plano ni Lord, ipinapaalam niya yan. Oh, Oh. praise God. Pag ipinapaalam niya, hindi siya gagawa ng anuman na hindi niya ipapaalam sa iyo. At huwag tayong laging mga tuwirang palusot, di ko alam yan. Tanong, ba't di mo inalam? Ba't di mo inalam, kabangers? Ba't hindi mo tinuklas? Bakit hindi mo pinursigi ang sarili mo? Kaya dati, sabi niya, ang salita ng Diyos, kaya Diyos at ang salita niya ay di pwedeng maghiwalay. Kasi yan ay mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Amen. Ito'y tumatagos. Maging sa kaibutaran ng kaluluwa. Ibig sabihin ng kaluluwa means isip, puso, at emosyon. Tagos-tagusan yan. Isip, puso, at emosyon. Pag sinabing puso, espiritu. At ang espiritu ng mga kaso-kasuan at buto at ng mga kasuan at buto. So, ibig sabihin, kahit mga litid mo, lahat ng parte ng nararamdaman mo, kalingkingan mo, ay nako, pag iyan ay umabot sa kaisipan mo, tagus-tagusan na yan ng lahat ng pakiramdam mo. Amen. Hallelujah. Kaya lang, Pastor, minsan pumapasok talaga yung kamangmangan. Yan nga eh. Kasi yun talaga ang yan ang hindi ko sukat, hindi natin masisi. Kasi ang tao, sa panahon na to, tamad nang mag-isip eh. Totoo rin yun, minsan, ano? Kasi napagod. Nasanay sa instant. Tama, instant noodles. Oo, ang tao ngayon, pakitid ng pakitid ang pasensya. Lahat gustong magmamadali. Pero ito nagmamadali. Pag narating naman yung lugar, wala rin naman ginawa. Ayun, yun ang nakakalungkot. Oo. Wala kang ginawa. Laging nagmamadali na parang may hinahabol, pero pagdating doon sa kanyang hinahabol, walang nangyari. Ayun. Galit din doon ang Diyos, ano? Pero yung siya wala kang nagmamadali. ginagawa, ano? Oo. Alam mo yung katotohanan pero hindi mo ginawa. Kaya nga, for the word of God is living. Ang salitang living means alive with the life of God. Yan ang meaning ng living. For the word of God is living. At yung word na living means alive with the life of God. Buhay na buhay ka na gumagalaw dahil sa buhay na dumadaloy sa buhay mo na ang Espiritu ng Diyos ang nadidisplay. Hindi yan madali. Kaya kailangan ng pananalig at pagtitiwala. Ayun. At yung salitang powerful means energy. For the word of God is living and powerful. So, ang salitang powerful means enerhiyo. Ang word na enerhiyo means to energize. The word energize means to rouse into activity. To rouse into activity. So, pag kung mayroong mga gawain dyan, nag-a-activate yung grasya mo. Amen. Kung may gawain dyan, talaga kumbaga sa electric fan, ano ba trabaho ng electric fan? Bumuga ng hangin. So, yung kakayanan ng electric fan, bumunga ng hangin. So, kung ang electric fan mo, hindi ay isa'y wasak, ay wala pong may bubugang hangin. Wala talaga. Hindi makapag-rouse into activity. Hindi siya magagamit. Useless. Useless. No, ilang buhay ngayon. May grasya. May kakayanan. Natenga lang naman sa isang lugar. Ayun. Hindi nagagamit. Hindi nagagamit. Nasaan yung power doon? Nasaan yung powerful? Halimbawa, battery. Alam natin, hindi natin kita ang kuryente sa battery. Pero pag nilagay mo siya sa isang lugar, halimbawa sa laruan na remote, pag nailagay mo siya, ay, may power pala ito. Ang tawag niyan, energy. Kaya mayroong energizer. Kaya may energizer. Now, the word of God is living. And then the second meaning is
powerful. Mhm. Oh. Kaya siya ang energizer talaga. Yun ang matindi, mate. Yan talaga. Yan ang matindi talaga. Energizer. Powerful Oo. energizer. Energizer. Oo. Sa totoo lang, Pastor, yun naman talaga nagpabago ng buhay ko, yung salita ng Panginoon. Amen. O, yun nga, di ba? Kasi, Mm. ilan mo ba, ate? Tanongin nga kita. Ilang beses mo bang binalak magbago? Oo nga. Kung ako lang, wala po. Kapos talaga. Talagang, laging bagsak. Pero nung nakarinig po ako talaga ng salita ng Diyos, doon ko naisip na ikaw pala ang kailangan ko, Lord. Kailangan may surrender talaga. Oo. May surrender. Anong karanasan mo pang iba? Ngayon, di ba, gusto mong magbago. Naranasan mo ba ang ipinipilit mo yung idea mo? Ay, oo naman. Kahit sa mga anak ko, di ba? Parang, ito plano ko sa'yo. Pero hindi. Talaga palang si Lord din ang mananaig in the end. O, tingnan mo. O, di ba? Mm. Kung ganyan pala bandang huli, wala palang kauwian, wala palang salitang resulta yan, bandang dulo. Eh, ba't mo ginigiit? Yun. Ba't mo ginigiit yung iyong agenda? Mm. Ba't mo ginigiit yung sarili mong lakas? Mm. O, di ba? The Word of God is living. The Word of God is active. powerful. Di ba? Amen. To rouse into activity. Amen. Yun ang meaning yan eh. To rouse into activity. Kasi yung word dumating. Mhm. O, sunod ay sharp. Di ba? Sabi doon ay, for the word of God is living and powerful. O, living. Sunod, powerful. Mhm. And then, sunod, sharper. Mhm. Yun yung pangatlo. Sharper. At ano yung word na sharper? Matalas. O, di ba? Talas. O, yung sharper, ang meaning ng word na sharp means to cut into a single blow. Oh. To cut into a single blow. Mhm. Single blow, alam mo ba, pag may salita ka na binabackupan ng tamang stature, isang salita mo lang sunod agad ang tao. Amen. Pag sinamahan, ano? Oo. Pag naniwala yung nakarinig. Mhm. Kaya pag nagsalita si Jesus sa kanilang panahon, ay talaga naman, rinding-rindi siya. Ba't ganyan siya magsalita? To cut into a single blow. Oh. O, imagine mo yan. To cut into a single blow. Yung to cut in a single blow. Alam mo ba kapag may salita ka, lalo nanay, kaya maraming anak, parang sigaw ng sigaw ang nanay, walang nakakarinig. Alam mo bakit? Kasi yung nanay, laging naririnig, sanay na ang mga anak sa boses. Amen. Pero pag tumayo na ang ama, na minsan magsalita, pag nagsalita yon lahat tahimik. Oo. Ayun. Totoo yun. O, tingnan mo yung word, sharp. And the word sharp means to cut in a single blow. Ganon siya ka-powerful, Pastor. Ganon siya kalakas. Ganyan kalakas ang word ni Lord. Pwedeng, pwedeng dumurog. Yung Oh. batong puso, Oh. pwedeng durugin. Yes. Kayang durugin. Kaya nung panahon ni Stephen sa Acts chapter 7, nung magsalita talaga siya, yung mga taong nakakarinig tinatakpan yung tainga. Di nila kinakaya. Pinipikit ang mata, di nila kinakayang iatim, di nila matanggap-tanggap. Oh. Di nila matanggap. Kaya ang nangyari sa kanila ay talaga naman, sa halip na maniwala kay Stephen, si Esteban ang binato nila. Tumahimik ka. Ang sakit mong magsalita. Minsan, pag may nanay na totoo naman ang sinasabi, ang sakit magsalita. Kaya yung mga nanay, ang mga anak, inaalisan na lang, tinatalikuran ng mga anak. Ito nga sabi ni Sister Sally Montehermoso, Oh. true po, Sis Angie, tayong mga nanay ang nagpaplano para Oh. sa ating mga anak. Salamat sa Diyos, binago niya ang ating mga puso. Amen. Ayun. Di ba? Praise God. Oo, kasi otherwise, may mga anak kasing ina-underestimate kasi Mm-mm. ang mga salita ng nanay. Mm-mm. Binabaliwala kasi akala nila, nanay lang naman yan. Oo.
Si mama lang naman yan. Mm-mm. Pero nung sila ay nagka-atraso, Ma! Sino ang naalala? Ma, tama ka! Oo, pero nakulong na siya, no? Ang Ang saklap. hirap talaga. Oo. Oo. Mahirap 'yon, yung bago mo ma-realize na sa kulungan ka na, pastor, no? Ay, ang hirap nun. Mm. Ma! Pero ang nanay, laging sinasabi, anak, dito sa bahay, marami namang pagkain. Anak, dito sa bahay, marami namang pwedeng magiging kaaliwan mo. May time for ito na naman, balik tayo sa season. Mhm. May season talaga. May time for everything. Mm. Laging alam ng nanay kung kailang season ka na pwede mong kayaning makipagbalyahan sa paligid. Yes, kaya wag tayong magsawa, pastor, no? Kasi Oo. talagang yung bawat isa may season 'yan sa Panginoon. Yes! Wag magsawa. Yung proseso, wag mong takasan. Yun. Mm. Alam mo yung proseso, wag ninyong takasan. Ang mahalaga, dyan sa bahay, ay safe ka. Halimbawa, gabi. Ang gabi ng tulog yan. Ba't nasa labas ka? Oo nga. O anong pag-aalala ng nanay? Maalis mo ba sa pag-aalala ng nanay? Ng isang anak? Ang anak ko wala pa. Di nyo alam kung gaano ka aligaga ang nanay sa pag-aalala. Mm. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ayan, ang sabi nila, Arnie Salud, Ilaw, tama po, ang nanay kasi ang puso niyan ay para mapabuti ang kanilang mga anak. At kapag against sa gusto ng anak, ang sinasabi, saan ba siya? Against sa gusto ng anak, ang sinasabi ay akala ay tinatanggalan mo siya ng karapatang maging masaya. Kaya si nanay parang kontrabida. Uy, matindi yan ah. Wow, may dating. Totoo yun. Di ba nagiging kontrabida tayong magulang, ano? Pag hindi nasusunod ang kanilang gusto. Kasi ang payo ng mga barkada, kung saan ka maligaya, ipaglaban. Meron din silang gano'n, ano? Ipaglaban mo. Kung saan ka masaya, ipaglaban mo. O, balik tayo sa Bible, Romans 13:13. Yan yung sinasabing magulong pagsasaya. Merong ang pagsasaya talaga. May magulo. Oh, yeah. Mayroong tamang pagsasaya at mayroon ding magulong pagsasaya. O kaya balik tayo sa totoong saya. Ang masayang makipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Talaga naman. Napakasaya. Lalo na kung may bunga, pastor, ano? Oo. Nako, nakakasaya po talaga na tayo'y nagagamit ng Panginoon at nagbubunga. No, yung lahat ng ating ginagawa. Yes, totoo yan. Kaya tingnan natin. Bunga. Alam mo sa Tagalog, alam mo ate, tingnan ko sa Tagalog tong Romans 13:13. O sa Tagalog, Romans 13 verse 13, no? Verse 13 to 14. Kaya kung titingnan nyo, sa Tagalog ito, hanapin ko sa Tagalog. Ayan, sa Tagalog. All sa Tagalog. Di ba? Romans 13. Ayan. Sabi nga, nakakatuwa ang may bunga. Ayan, talaga naman totoo po yan. Talagang kahit sa church, ano, masaya pag ang mga kapatiran ay namumunga. Talagang nakakapagdala, no, ng bagong kaluluwa sa church. Lahat ay masaya. Ayan. Ang paligid ay masaya. O, di ba? Praise God. Yes, okay, di ba? Sa Tagalog pa to, sa magandang balita, sa Tagalog, ang salitang Romans 13:13, kasi gusto kong makita ninyo to. Sabi ng Bible, ganito, mamuhay tayo sa liwanag. Yun, mamuhay tayo sa liwanag. Huwag sa dilim. Oo. Ating napag-usapan ngayon, yung, di ba, yung Bible natin, di ba? Yung Bible ay sharp, di ba? Yes. Okay. Living. Powerful. Powerful. Doon na tayo una, living, sunod powerful, sunod sharp. Sharper. Sharp means to cut in a single blow. Single blow. Okay, now, tingnan natin Romans 13. Ito, mamuhay tayo sa liwanag.
Mamuhay. Mamimili ka, mamimili ka. Ito yung trusting God's plan. Mamuhay ka. Kasi in the beginning, God. Pangalawa, in the beginning was the Word. Kasi ang Word, instruction yan. Ang Word, gabayan. Ang Word, weapon mo yan. Sandata mo yan. So, sabi dito sa Word, mamuhay tayo sa liwanag at gugulin ang panahon at huwag gugulin ang panahon, ito matindi, sa magugulong pagsasaya. Ayun. Mayroon palang magugulong pagsasaya. Yung paglalasing. Pastor, masaya masaya sila, pero magulo yun. Kasi wala na sa wish yung isip mo pagkatapos mo malasing. Oo. Wala na eh. Minsan nakahubad na nga eh. Naglalagay pa ng ano eh. May ano pa, no? May helmet eh. May helmet. Pero hubad pa ba? Parang may kilala ako niyan. Di ba? Patotoo na yun dito sa daily life sharing. Oo, totoo rin yun. Di ba? Nawawala ka sa wisyo. Nawawala ka sa sariling isip. Yun. Kaya sabi ng Proverbs 20, kahangalan ang nagpapakalulong sa alak. Ayun. Di lalo na drugs. Ay, oo, Pastor. Maraming nasira ulo. Ito naman. Maraming nasira ulo talaga dahil sa drugs. Di ba? Lalo na sa drug, magulong pagsasaya yan. At wala ka talaga sa tamang diskarte dyan. At napaka-number 1 sinungaling ang taong nasa ilalim ng drugs. Yeah. Kasi ang dinudyos nila, yung sarap na nararamdaman nila. So, wala na silang pakialam sa paligid. Kasi ang salitang dinudyos nila, yung ano yung nararamdaman nila. Yung kung ano yung masarap ngayon. Oo, pero bukas magulo talaga yun. Ayan yun. Huwag gugulin. Okay? Huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Kahalayan. Ayan, kahalayan, walang pakundangan. At kalaswaan. Anong laswayan? Diba? Kadami. Sa alitan. Huwag gugulin ang panahon sa alitan. Huwag gugulin ang panahon sa inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata. Ayun, weapon talaga, no? At huwag ninyong pagbibigyan ang laman upang masunod ang mga hilig niyan. Huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang hilig niyan. Kaya mga kaabangers, pag iyan ay hindi po natin nabantayan. Kaya nga, for the word of God is living. And powerful and sharp. Diba? And sharp to cut in a single blow. Wow. Diba? And then kasunod, piercing. Tumatagos. Piercing. Ito yung tagus-tagusan. Ang ibig sabihin ng piercing means to penetrate right through. Ibig sabihin ng piercing means to penetrate right through. Ibig sabihin natin, pag ang salita pala ng Diyos, halimbawa, ito yung pader na nakikita mo. Hindi pader na nakikita mo. Hindi ka short-sighted. Ang nakikita mo ay yung nasa likod ng pader. Okay. Nasa likod ng pader. Through and through. Yan yung piercing, penetrate right through. Wow. Praise Kumbaga, yung penetrate right through, sa tao pa yan, Teng. Walang harang. Antig na antig ka. Tagus-tagusan parang ang hangal-hangal mo, ang banal-banal ni Lord. Ang tawag niya ay, sa Tagalog pa ay, pahiyang-pahiya ka kay Lord. Realization. Piercing. Hiyang-hiya ka kay Lord. Kaya napapayuko ka. Napapaiyak ka na, Lord, hindi ako karapat-dapat. Iyan yung piercing. Umabot ka sa realization na parang sa isang anak na laging sinasamantala ang magulang hanggang nagkaroon ka ng realization, hiyang-hiya ka sa magulang mo. Yun. Piercing. Ganun ka-powerful. Ganyan ka-powerful ang conviction. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Amen. Na tumatagos-tagusan sa buhay mo na parang hindi ka makakapagkatuwiran. Kundi dinadala ka sa lugar ng
repentance. Ayun. Kinukonsensya ka, baga. Oh, dinadala ka sa repentance. Oo. Dadalhin ka talaga sa lugar ng repentance. At sasabihin mo, Lord, di ako karapat-dapat, di ko kayang mag-isa kung wala ka, piercing. Kaya pala na-declare mo yung luma mong buhay, no? Pag binago ng Panginoon yung buhay mo, yung luma mong buhay na iniwan mo na, kaya mo na siyang i-reveal. Yes! Ano? Ikaw mismo magpapatotoong ganito ako dati. Ngunit nung ang salita ng Diyos, humimok sa akin, nagkumbinsi sa akin, nung maniwala ako sa salita ng Diyos, tagus-tagusan akong talagang naantig. Talaga naman. Kaya ngayon, nagiging witness ka na. No? Yes! Yung pala Naging yun. buhay kang patotoo. Oh, Wow! Oo. Magiging kalakasan ka ng iba. oo. Di ba? Bawat salita mo ngayon, bumubuhay ng patay. Wow! Praise God. Totoo yun. Bawat salita mo ngayon, yung walang pag-asa, nagkakapag-asa. Ayun, totoo yun. Kasi nakikita sa'yo. Bawat salita mo ngayon, nagpapalakas sa mahihina. Yun yung sinasabi mong ilaw, no? Sinabi Oo. mo kanina, lumiliwanag. Oo. Yung pala yun. Bawat salita mo, ate, yung walang pera, nagkakapera. Kasi nag-a-activate yung abilidad nila gumawa ng pera. Yeah. Kasi kumikilos yung creativity. Wisdom. Wow. Praise God. Totoo yun. Oo. Oh, kasi hindi yung bawat salita mo nagkakapera, baka pumunta sila eh. Umutang sa'yo. Hindi, naalala ko tuloy ikaw, di ba? Nung una, pangarap mo lang, na sumakay sa eroplano. Sinasabi mo, paano kaya ako makasakay ng eroplano? Pero sabi mo nga, ang Diyos nagbigay sa'yo ng wisdom, gumawa ka ng awit. Oh. Di ba? O, yung awit mo, tumawid. Oh. Sa ibang bansa. O, sila ang nag-invite sa'yo. Nakasakay ka ngayon ng eroplano. Oh, kasi, kasi yung creativity mo. Yun! Magkikreate yun, nag-a-activate yun. Amen. At dadagdagan ng kapangyarihan nyo para yung mga tao makonvict. Amen. Para yung mga tao, wow, naaantig ako dyan ah. Wow, antig na antig. Tagalog na Tagalog yun, ate. Na-touch. Kumbaga sa ibang version natin, nababagbag ang damdamin. Oh. Bagbag na bagbag ako. Hindi bagabag ah. Iba yung bagabag sa bagbag. Oo. Iba naman yung osterize. Iba yun. Oo. Mayroon namang ibang version ng bagabag. Yung bagabag, hindi mo nagiging bagabag kapag hindi mo sinunod si Lord. Ayun. Isa pa yun. Yan yung piercing. Ate, pag inabot ka ni Lord, at iyan ay sobrang talas na tumatagos, penetrate right through. Tagus-tagusan talaga hanggang sa kaibuturan ng iyong espiritu, hanggang sa pinakautak ng iyong buto. Piercing. Piercing. Wow, tagus-tagusan. Wala nang harang to. Penetrate right through. Yeah. Alam mo ba, ang salita ng Diyos, pag ganun kataas ang pagtitiwala mo, ganyan kataas ang paniniwala mo, ay talagang yan ang susi ng himala mo. Oh. Susi ng himala. Kasi ang pagitan ng himala ay paniniwala sa Panginoon. Amen. Ang pagitan ng himala ay paniniwala. Sabi ng Panginoong Yesus, kung maniniwala ka, sabi ng Mark 9, kung maniniwala ka, if you can believe, nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Mark 9:23, di ba? If you can believe, nothing is impossible. Wala talagang imposible sa Diyos, Pastor. Kahit anong sama mo, kahit na ano yung mga nakaraan mo, no? Pag nagsisi. Pag nagsisi, nako, babaguhin at babaguhin talaga. Susuotan tayo ng bagong damit ng Panginoon. Wow! Grabe ito, ate. Parang tumama. may pagbibihis po talaga. Oo. Ayun. Diba? Papalitan ka talaga rin ng pananalita. Ako, ate, mga ako sa iyo. Oh, talaga. Si Lord yung nagpapaalala. Thank you, Holy Spirit. Alam mo, mga talaga ako sa iyo, ay, sino bang magkakakilala, di magkapatid din, di ba? Oh. Oo, di ba? Yun lang naman yun eh. Dati po, wala kaming pansinan nito nung araw. Hindi, kasi lumaki kasi tayong hiwa-hiwalay. Ayun. Di naman natin yun sinadya. Yes. Oo, di ba? Sila po'y lumaki
sa Oo. probinsya. Ako naman po yung lumaki sa Maynila. Oo, Kaya di ba? hindi tayo nag-abot, Oo Pastor. nga. Ang layo. Lumaki tayong hindi Sama. magkaisang mundo. Yan. Lumaki ako sa ibang tao, lumaki ka rin sa ibang tao. Ayan. Eh, hindi naman yun gusto rin ng nanay natin. Yes. Wala nga lang silang magawa. Pero may umabot sa atin yung salita ng Panginoon. Talaga. O, di ba? Oo. Meron talaga eh. Yung salita ng Diyos, yun ang umabot sa amin. Oo, di ba? Dahil sinabi ni Mama, Day, puntahan mo si Pastor Dong. Pastor na siya ngayon. Grabe maniwala si Mama. O, di ba? Oo. Sabi niya, puntahan mo siya. Ang ganda-ganda. Sabi niya gano'n. O, di ba? Talagang may ginagamit ang Panginoon. Oo. Kasi dati, man di sinadya ni Mama yung maging ganyang buhay siguro. Yeah. Wala namang may gusto. Tayo nga lang ang nadali. Talaga naghiwa-hiwalay po dahil sa kahirapan. Oo, ang isang... Totoo din naman yun, Pastor. Totoo talaga. Kahirapan. Oo, Oo. totoo. Oo. Totoo talaga. Lumaki tayo sa iba-ibang tao. Oo. Totoo rin yun. Totoo. Paano nga eh? Di ba? Wala naman tayong magawa. Yun ang bata pa. Oo. Bata pa. Wala rin naman tayong magawa dahil yun na yung daloy, yun na yung takbo, yun na yung journey. Proseso. Yun na yung paglalakbay, yun na yung proseso. Amen. Maipipilit mo pa, wala, kapos ka eh. Mm. Oh. Pero, tama ang Bible sa Proverbs 16, maraming binabalak ang tao, ngunit Diyos ang di ba? Yan, nagpapatupad. Wow, praise God. At talaga naman, hindi, tama yung salita niya, hindi nagbabago kailanman. Oo, yan o, pati si Salvi o. Wow, namamangha kami sa'yo, Ate Angie. Pinagpala ka talaga. Ako din. Nagugulat. O kasi, ikaw nga mismo yun eh. Ako, nahihiwaga ka nga eh. Paano nga kaya ako nabago, no? Totoo yun, no? Di talaga automatic. Oo. I tell you, mga kabangers, di naman din automatic. Totoo yun. May Talaga. prosesong pinagdaanan to, hindi to overnight. Yeah, may isosurrender po talaga kayo sa buhay. Oo, hindi yan overnight, overtime talaga. Oo, may bakbakan po. Meron po talagang bakbakan. Alam niyo po bakit? Eh, nakakatanda akong kapatid niya eh. 'Di ba? Eh, tapos siya yung pastor ko. 'Di ba? Parang, syempre, andun yung struggle, ano? Teka lang muna, sa kanya ba ako makikinig? May ganun po, ano? Pero, actually po, siya lang po talaga ang ginamit ng Panginoon. Pero ang pinakinggan ko ay ang salita ng Panginoon. Yun, ganon. Yun eh. Yun yung totoo dun eh. Yeah. Kasi kung salita lang ni Dong Campo yan, Ay, wala. nako, malamang pasok di tayo nag-abot. Wala po, mga kabangers. I tell you, imposible po. Yeah. Imposible. Kasi matanda ako sa iyo. Oo, isa pa yun. Laging ganun eh, no? Oo, tao yan eh. Oo. Yan ang natural. Oo. Tao yan eh. Oo. Ano, anak lang kita. Oo, no, yun din yun. Ayun, isa pa yun. Oo, Diba? magulang, maniniwala. Ay, anak lang kita. Makinig ka sa akin, Oo, ha? diba? Kaya nga, who will follow, who will believe who. Yeah. Diba? Mm-mm. Kaya doon mo makikita mga kabangers na si Jesus sabi niya, if you can believe, nothing is impossible. Amen. Kaya nga sabi nung ama, kasi may anak doon na inalihan ng demonyo, Panginoon, teach me how to believe. Teach me how. Paano ko gawin ito? Kaya nga ang salita ng Diyos, ito po piercing even the division of soul and spirit and of joints and marrow, maging sa kalaman-lamanan, buto, piercing at ito pa matindi, ang salita ng Diyos, discerning. Sabi dito, marrow and discerner of the thoughts and intents of the heart. So, ang word ay discerner. Ang word ng Panginoon ay discerner. So, ibig sabihin niyan, ang Holy Spirit magbibigay sa iyo ng discernment. At ang salitang discern or discerning means to distinguish the core motivations. Ipapaunawa niya sa iyo, no? The core motivations. Ito, ang tawag niyan sa Tagalog, ate, ay
Yung mabasa mo saan galing ang iyong hugot. May hugot. Ang daming hugot, Pastor. Eh. Wow! Alam mo, yung mabasa mo paano at kung saan ang iyong pinaghuhugutan. Ayun. Oo nga naman. Saan siya manggagaling, no? Bakit ka nakakapagsalita ng ganyan? Saan siya nanggaling? Oo, yan yung discerner. Oh. Ang word of God, mga kaabangers, yan ang maglalagay sa iyo ng kaunawaan paano ma-define at ma-filter mo ang hugot sa buhay. Wow. Praise God. Oo. Andun yung sagot. Yes. Nadi-discern mo. Yun Sa ang sagot. trabaho, sa lahat, sa pagdala ng pamilya, sa pakikisama sa kapwa, sa pagbasa kung masama o mabuti ang iyong kausap. Yun ang nagpo-protect sa no? Yung discernment, nagpo-protect din sa yan. Oo. 'Di ba? Na wag kang mapahamak, wag ka sa tao na to, wag ka sa bagay na to, 'di ba? Oo. Yun ang discernment. Yes. Nagpo-protect siya sa Oo. At hindi naman yan yung makitid ang utak. Iba naman din Iba yun. naman. May ibang tao, imbis ma-discern kung ano ang mabuti. Ang nalagi na di-discern, magnanakaw yan. Negative naman yun. O, magkaiba yun. Oo, Kaya negative ang part. discernment na galing sa Diyos ay nagliligtas. Hindi nagwawasak. Yeah, amen. Nagpo-protect. Oo. Ang discernment na galing sa Diyos ay hindi nanghuhusga. Siya ay nagtatama. Amen. Yan ang discernment. At kapag may discernment ka, kaabangers, I tell you, hallelujah. Panalo. Talaga. No? Panalo ka kay Lord. Ang lalim ng pinag-uusapan natin ngayon. Oo nga. Tama ba ako? Praise God. Salamat sa Diyos. Di ba? Alam mo kapag meron ka niyan, kung sobrang mong yaman. Kasi ang kayamanan, hindi lang naman yung meron kang bagay. Ang kayamanan, kahit wala ka ng bagay, sobrang panatag mo sa buhay. Ang kayamanan ay hindi lang yung meron kang bahay. Pero maganda rin may bahay. Oo, mahirap yun, Pastor. Dinanas na natin yan, walang bahay. Ikaw sa Luneta, mas mahirap yun. Mas malaki bahay mo. Wala ka nun. Kaya lang walang bubong doon. Ay, nako. Mahirap yun, di ba? Pero yung discernment, ate, ito yung isa sa grasya ni Lord na nakapaloob sa salita niya. Amen. Grasya ni Lord to na nakapaloob sa salita niya na kapag merong kanyan, natatalos mo ang mga bagay-bagay para di ka mapahamak. Ayun. Protection talaga. Protection talaga. Natatalos mo rin ang mga bagay-bagay para ikaw ay magiging maunlad. Natatalos mo ang mga bagay-bagay para maiwasan mo ang tawag niyan shipwreck, malunod ka. Yeah. Ang discernment, ganyan. Ito matindi. Ang discernment, nakakabasa ka 10 times ahead. Oh! Blessing talaga yun. Grabe. Grabe yun. Pag meron ka niyan, nako, sobrang panalo, ate. Amen. Nako. Kailangan, ano ko yan? Ma-develop. Ma-develop ko yan. Oo. Bago maipit. Bago ka masabit. Ala na, iniligtas Alam ka mo na yung ano, yes, nasa sa unahan. Bago ka, discernment yan. Yan yung sinasabi na to distinguish the core motivation. Talaga naman. Oo. Kaya nga, talagang ang ibigay natin sa Panginoon, yung total trust, no, Pastor? Oo, total trust. Yung talagang buong puso mo, no, na pinagtitiwalaan ng ating Panginoon. Oo. Kaya diyon mo makikita na ang Diyos talaga ay hindi po talaga magkukulang. Yes. Pag ang discernment mataas, sus ko ate, hindi ko lubos maisip kung paano ang isang tao talaga po ay nagiging matagumpay, naging panatag, payapa. Yeah. Kasi yung discernment, ate, bubuhatin ka niyan. Oh. Yung mabigat, pagagaanin. Kahit na dumadanas ka na, no? Dumadanas ka na. Kaya nga sabi, kahit na sa kahirapan, there's joy. Oh.
Kahit dumadanas ka na ng kahirapan, andun pa rin yung Kagalakan. kagalakan mo, no? Dahil alam mo, naniniwala ka, no? Nagtitiwala ka na lahat ito dadaan lang, no? Yes. Na ang tulong ng Panginoon ay higit sa sapat. Yes. Kasi sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na di dinanas lahat ng tao. So, ibig sabihin, hindi lang pala ikaw ang nagdaan niya. Tama. Lahat. Hindi lang pala ako rin nagdaan niya. No exemption. So, sila din nagdaan. Mm-mm. Nauna nga lang sila. At minsan, kanya-kanya. Yes. Kanya-kanya Kanya-kanyang level. sukat. Yeah, kanya-kanya level. Kanya-kanyang sukat. ng Kaya nga ating- sabi niya, ng higit, na hindi ka susubukin ng higit sa iyong kakayanan. So may level, may no? sukat, oo. May sukat talaga. May sukat yan. Oo. At kaya sabi ng, di ba, Proverbs 27 ba yun, verse 10 na kapag ikaw na bumagsak sa pressure, ibig sabihin yung strength mo ay maliit. Mm. No? 27 verse 10 yata yun. Now, kapag ang bumagsak ka sa pressure, meaning ang iyong strength ay maliit. Mm-mm. Pag ikaw kapag nakalampas niya, na ang strength mo ay enough Oh. at more than enough. Yun. Mm-mm. O, kaya dito, magigulat ka na ang discernment talaga, isang napakayamang grasya at biyaya na nilagay sa buhay ng tao, in-installed ng Diyos sa buhay ng tao Wow. for you to be able to see your future 10 times ahead. Ahead. Wow, 10 times ahead, mga kaabangers. Nako, mithiin po talaga natin yan na dumating sa ating kakayanan. Yung ganyan, Pastor? Oo. Kaya nga, for the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, Mhm. piercing Wow. even to the division of soul and spirit, Mhm. and joints and marrow, and is a discerner Discerner. Oo. of the thoughts Mm-mm. and intents of the heart. Oo. Yun. Minsan, Pastor, kaya hindi nakaka-discern kasi natatakot. Oh, kasi walang word. Oo. Kapag wala kang word, kakapusing ka talagang mag-isip. Oo. Puro takot naman, Oo, kasi walang Nasa word iyo. of God eh. Oo. Ang word na kinukuha mong pinaghuhugutan mo sa iba eh. Oo. Sa kapwa-tao mo lang eh. Oo. O kaya sa paligid, sa sabi-sabi, si kuro-kuro, Pwede kay si daw-daw. Kay London, no? Oo. Pwedeng taga-London ka. Oo. Dito, London. Kaya Oo, may diba? takot kasi Judith, no? Ah, Merong Judith, nako. pero pag may discernment ka, ito pag may discernment ka, ate, bibigyan ka ng kakayanang makontento. Ayun. Totoo, no? Mamuhay ng Oo. sapat, no? O Sa kaya- kakayanan mo. O, okay lang yan, kaya kong pagtiisin yan. Pagtiisan yan, mga 1 week lang naman yan eh. Yun yung discernment. Mm-mm. Basang-basa mo kung ilang buwan o ilang taon mo pwedeng pagtiisan yan, basta makakaraos din. Mm. Discernment yan. Yun. Pero yung wala kang alam kung kailan matatapos yan, may problema ka dyan. Pero kailangan mong alam kasi bawat problema may kanya-kanyang tenure, may katapusan. Mm-mm. So, May pagtitiis din, yes, Pastor. may pagtitiis. Meron din, Oo, no? may pagtitiis, pero Pagtsatsaga. Ayan. pagtitiis na hindi forever. Yun. Kailangan ng discernment dun. Yun. Kailangan kasi minsan, ang tawag niyan, te, ay failure from our own making. Mm. Nandun kasi galing sa atin, pinagmulan din ay tayo. Consequence. O consequence. Failure from our own making. Yun yung tinatawag na idol in our hearts or idol in our own making. Mm. In our own making. Ibig sabihin, yung mga failure na ito, kasi marami kang iniidulo. Mm. Marami kang inuna kaysa unahin si Lord. Mm-mm. Tama. Ang discernment kasi, hindi yan discernment para mawala ka kay Lord. Mm? Kundi, Ang discernment ay inilalagay ka para makaisa mo si Lord. oh, talaga naman, no? Talagang sa kanya ka pa rin. Oo, yan ang discernment. Yung discernment na hindi ka malayo kay Lord. Mm-mm. Huwag mong gamitin yung discernment sa ibang paraan. Yes. Na parang makagain ka Yeah, ng to feed your own interest. o sa iba. Oo. Ay, Magkaiba yun. mananagot ka naman kay Lord doon. Mm-mm.
At mananagot ka rin sa tao. Mm-mm. Kasi maaamoy at maaamoy ka ng tao bandang huli. Yeah. Oo. Kaya nagkakaroon ng broken relationship. Pero pag may discernment ka, ang discernment, hindi broken ang magiging dulot o reward niyan Mm-mm. o consequence. Kundi ang makikita mo, puro gain. You will gain wisdom. You Yun. will gain life. You will gain hope. You will gain a lot of things kapag meron kang something that is of God. Oh. Strength, yeah. Oo. You will gain strength. Yung To make wealth. Yeah. Oh. To get well, di ba? Oo. Yan yung discernment. Amen. Yan ang importance ng meron kang tamang pinaghuhugutan. Pagtitiwala. Yeah. Pagtitiwala O sa kaya Diyos. minsan pag nagtanong ka, sister, ba't ka umunlad ng ganyan? Ano? Saan ka ba humuhugot ng kakayanan? Wala ka na. Yun yung sikreto ba yun, Pastor? Hindi. Kailangan malaman nila. Oh, Oo. kaya may daily life sharing. Oo. Wow, praise Yan yung God. pinaghuhugutan mo. Doon ka talaga. Ay, nako. Pag meron ka niyan, kaabangers, I tell you, hindi to haka-haka. Hindi to sabi-sabi. Kundi sabi ng salita ng Diyos, hindi siya gagawa ng anuman na hindi niya ipapaalam sa mga lingkod niya. Amen. Ikaw yung tinatawag na lingkod niya. Praise God. Ikaw yun. Nandiyan na ikaw Gagamitin. nanonood. Lingkod ka kasi. Mm-mm. O di ba sabi ng 2 Chronicles 20:20, sabi niya, to those who believe in the Lord, if you believe the Lord your God, you shall establish. Wow. Itong kasunod. And if you believe the servant of God or the prophet of God, you shall prosper. Prosper. Oo. Totoo yun. Talagang mananagana ka. Oh, yan po yan eh. Kasi yung discernment mo, ituturo ka sa tamang lugar, ituturo ka sa tamang tao, tuturuan ka sa tamang transaksyon, Connection. tuturuan ka sa tamang koneksyon, Amen. tuturuan ka sa tamang kalagayan sa buhay. Amen. Ang discernment, ganyan, nanggagaling ang lahat ng hugot mo. Ganyan siya ka-powerful. Ganyan ka-powerful. Wow. Yan yung word of God is living and active. And active. Yeah. Discerner of the thoughts and the intents of the heart. Yes, oo. Kasi nga, siya nagbibigay ng kaalaman sa'yo. Yan, hugot talaga. Oo. Yun nga lang yung iba, hindi nila pinapractice, Pastor. Kaya nagiging mangmang. Kasi nga, hindi pinapractice yung wisdom na yan na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun nga. Ganun pa rin no? Hindi kasi nagbabasa. Hindi kasi intentionally inalam. Yun. Intentional din yan, kabangers. So, wag mo nung lagi, bahala si Lord. Wala ka namang ginawang partisipasyon. Alamin mo, para hindi lang lagi nating sabihin, hindi ko alam yan. Wag na, hindi kaya healthy yung salitang, ba't mo ginawa yan? Sasabihin na naman, di ko alam. Sunod na araw, sunod na linggo, ba't di mo ginawa yan? Di ko rin na naman ulit alam. Ang mga taong laging kausap na di ko alam, wag mo na rin ipaalam, magpakita siya. Hindi, wala na silang gagawin kundi manise. Oo, yun ang problema, te. Di ba? Talagang sisisihin si nanay, sisisihin si kapatid, sisisihin yung kung anong nangyari sa buhay nila, ang dami mo sinisisi. At ang hindi mo sinisisi ang sarili mo. Hindi mo self-righteous. Hindi mo pinagninilayan ang sarili mo kung yan ba'y nangyari dahil sa iyong sariling kapabayaan. Dapat mag-evaluate. Ayan, evaluation. Evaluate ka din kasi para naman wala namang matatamaan dahil sa ating sarili ring pagkakamali. Wala ring tatamaan, walang madadamay ba te? Yeah. Walang madadamay. So, conclusion, kung inyong babantayan, mga kaabangers, sabi ng salita ng Diyos ganito kung inyong mababantayan to ang Bible, siya yung Panginoon na di ka iiwanan sa isang tabi na hubad. Amen. Hindi ka niya iiwan ng walang-wala. Hindi ka hahayaan na ikaw ay laging duhagi. Hindi ka hahayaan na ikaw ay laging talunan. Hindi ka hahayaan ng Diyos na ikaw ay laging sabihing kawawa. Yes. Ang tawag niyan, blaming Blaming, Lord, kung mabuti ka,
Kung ikaw ay ano, ba't ang buhay ko'y Blaming ganito? spirit. Blaming spirit, blaming attitude. Hindi po. Kaya makikita mo ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag ito naunawaan mo na ang salita ng Hebrew chapter, trusting God's plan, ang plano ni Lord lang laging nakapaloob sa mga salita niya. Amen. Ulitin ko to yung word kanina, ang conclusion. Sabi ng Bible sa Amos 3:7, hindi si Lord gagalaw ng anumang mga pangyayari sa buhay mo na hindi niya ipapaalam sa iyo. Sa mga lingkod niya. Yeah. Now, ito ang conclusion. Amos 3:3, hindi pwedeng magsama ang dalawa liban na magkasundo sila. Amen. Kaya nga Amos 3:3, hindi pwedeng magsama ang dalawa liban na magkasundo sila. Kaya si Lord namamanik sa atin na tayo'y magbalik loob sa Kanya, Amen. humingi ng tawad, at pag nagsisi tayo, magbabalik loob din siya sa atin. Amen. Kaya sa sandaling ang bayan nito yung mahanapin ako, talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Ito ang conclusion natin. Amen. Patatawarin ko sila, ibabalik ko sila sa aking kasagam. Magbabalik loob ako sa kanila din. Si Lord ay babalik sa iyo pag nag-repent ka. At dadaling ka sa lugar ng katiwasayan at kapayapaan. Yan po. Kaya ang ating parte naman, i-offer natin ang ating sarili. Intentionally, alamin mo yun. Amen. Alamin mo po yan. Para nang sa gayon, hindi ka umabot sa kalagayan na, Lord, bakit nagkaganito ang buhay ko? Kung nais mo na maranasan yan, una, ang gagawin mo, suko mo ang buhay mo Amen. sa Panginoong Hesus. Suko mo sa Diyos. Pag suko mo, manalig ka, at tapat siya sa iyo. Amen. At kapag nanalig ka, tanggapin mo siya. Accept. ABC lang yan. Tanggapin mo siya. Accept. B, believe. C, commit your life. D, dedicate your life. E, ABCDE, enter. Enter, pumasok ka. Maghanap ka ng lugar na doon mo siya masamba. Amen. Pumasok ka. Pasok ka sa kanyang gawain, pasok ka, sunod ka. Di man minsan maintindihan, sunod ka lang, paniwala ka, at ang pagsunod mo na yan, hindi ka dadalhin ng Diyos sa lugar ng kapahamakan. Dadalhin ka ng Diyos sa lugar na kung saan doon mo matatamasa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin, kaabangers. Thank you, Lord. Dulog ka sa trono ng Diyos. Dulog tayo, sabihin mo, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako po ay nagbabalik loob sa iyo. ako'y nagbabalik loob sa iyo. Nagsusuko ng buhay ko. Nagsusuko ng buhay ko. At Panginoon, At Panginoon, hindi ko kayang magbago. hindi ko kayang magbago. Hindi sapat ang kabaitan ko. Hindi sapat ang kabaitan. Pagkat ang dugo mo Pagkat ang nag-iisa at tanging makapaglilinis sa karumihan ko. ang tanging makapaglilinis sa Hindi kapwa. ang kabaitan ko. Hindi ang kabaitan. Ang dugo mo Ang dugo na binubo mo sa krus binubo mo sa krus para ako'y tubusin. para ako'y tubusin. Naniniwala ako Naniniwala na ito'y sapat. na ito'y sapat. Na hugasan ako, na hugasan patawarin ako, patawarin, linisin ako, linisin ako, at makagagawa ako at makagagawa kung ano ang mga bagay na makalulugod sa iyo ng mga bagay na kakalugod at sa iyo, makakalugod sa tao. kakalugod sa tao. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Binubuksan ko ang puso ko Binibuksan ko ang puso na ikaw ko, na ang manahan, na ikaw na ang na ikaw nang maging hari. na ikaw na maging Tinatanggap kita hari, tinatanggap na maging kita, hari na maging Panginoon, hari, Panginoon, at lahat-lahat. at lahat-lahat. Salamat, Panginoong Salamat, Hesus, Panginoon, sa kaligtasan, sa kaligtasan, sa kalayaan. sa kalayaan. Salamat sa salita mo. Salamat sa salita mo. Purihin ka at Purihin ka tambahin at sambahin. sa ngalan ni Jesus Sa Ama. ngalan ni Jesus. Salamat, Holy Spirit, Salamat, Holy Spirit, na dinala mo ako na dinala mo sa daily life sharing. daily life sharing. Marinig ko Marinig ko ang mga biyayang ito. ang mga biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Amen. Jesus. At amen. Yon, Ah. tamang-tama, mga kabangers. Hallelujah! Batiin Hallelujah. natin yung mga kaabangers pa na naka-tune in. Hello! Sister Rose Campoy! Wow! Nice to watch. At syempre, ang ating bisita, mayroon lang talaga silang ginawa at ngayon lang talaga siya nakarating. Pabatiin natin at hindi ako papayag sa susunod, di natin ito maimbita. Yes!
Oo, talaga. Pero pabatiin natin. Halika, Pastor Art. Hallelujah. Ayan. Oo, yung mic niya, ate, yung mic niya. Ayan, yan. Pabatiin natin si Pastor Art. Hallelujah. Di ipapayag si Lord. Marami po siyang kinasal ngayong araw na ito. Maraming kinasal. At siya po ay nag... Praise the Lord. Oo, yun. Hallelujah. Batik, Pastor, ano masasabi mo sa trusting plan? Kunti lang na parang ay ating para sa susunod sa paghahanda ng ating ano. Alam po nyo, I really blessed. At sabi nga po kanina, talaga hong nagmamadali ako dahil meron na akong kinasal na special pa, kasal ni Mayor. Oh, alaga naman. Praise the Lord. At kahit pa paano ho, nakarating ako. Yun nga, oo. Isang bagay na pinagmamalaki ko sa ating Panginoon. Yeah. At ako po'y nagpapasalamat. For God be the glory. Amen. Dito nakita ko kung paano ang live Wow. broadcast ninyo ay nandun para sa ating Panginoon. Oo. Maraming kayong salamat. Sa- For God be the glory. Oh, Thank ikaw you, na ang Pastor. susunod. Oo, Ikaw na ang susunod, ha? Ano natin, Pastor? I-ating i-reschedule ito. Yes. Sabi ko Oo. sa kanya sa next Tuesday na lang. Oh, next Tuesday. Ayan. Oo, next Tuesday, ha? Trusting Ayan. God's plan. Yes. Oo, ating pang ipasok ang Trusting God's plan ulit. So, part 2 na yun. Part 2. Alaga naman, part 2 na. Ang galing sana, oh. Ang tanong binigay ng Lord sa akin na sa theme is Jeremiah 29:11. Oo nga, oo. Sa Lord. Tuesday po. Sa Tuesday. Sige po, Tuesday. Ayan. Tuesday, oo, ang galing nga eh, no? Abangan natin yan, mga kaabangers. Si Pastor Alam po nyo, Art. excited po ako. Yun nga. Ibalik, excited pa rin naman kami, Pastor. Oo. Praise the Lord. Oh, excited pa rin kami kasi alam mo Glory to bakit? God. Ang pangitain ng daily life sharing, kung hindi mo maitanong, ano, ang pangitain ng daily life sharing ay sa 2 Corinthians 3:2 na ang salita niya ay hindi nakasulat lang sa tabletang bato, kundi nakasulat sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Amen. Oh. Praise the Lord. Kaya testimony mo pa lang, preaching na. Yes. Kaya yan yung daily life sharing. Wow! Alam po niyo, Pastor, Oh. nakikita ko kasi in this generation Oh. na yung testimony mo, yun yung makikita. Yes! No? Yung testimony ng isang tao na naka-encounter sa ating Panginoon. Man! Genuine encounter. Yes! Yun Witness yung po. makikita Magiging nila. Witness. Yeah. Oo, totoo yan. Kaya sabi ko, Maging living witness, ano? yes. Living proof. Yung witness Oo. ng Living ating proof. Panginoong Hesus Kristo. Amen. 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 Kung paano na-encounter nung tao na yun Oo. ang Panginoon. O kaya ngayon, mga kabangers, tingnan nyo, ha? Ano? Oo, sabi gaano ni, ka-excited Sister yan? Salve. Excited po Gaano ako. ka-excited yan? Yan, Pastor Art. Praise the Lord. Kaya sa Tuesday, abangan nyo to. Abangan nyo to sa Tuesday. Oh, exciting Next po yung week. hype niya. Tuesday next week. po. Oo, Tuesday Kahit next week. po may kasal si Mayor, sasabihin ko sa kanya, Mayor, mayroon po akong appointment sa Panginoon. Hallelujah. Praise the So, Lord. thank you, Pastor Art. Okay, God bless you Purihin po. ang Diyos, purihin ang Diyos. Kahit pa paano po nakaabot ako. Yun nga, salamat sa Diyos. Salamat sa Pastora, Diyos. maraming pong salamat. Ay, yung Thank you ate din ko, po. yung Thank ate. you, thank you. Oh, Thank you Okay, po. mga kaabangers, God bless you. Bye-bye, bye-bye, God bye-bye. bless. God bless. DLS, bye everyone! Yes, Jesus for everyone. Amen. This is for everyone. Amen! Glory to God. Praise the God Lord. bless you